Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So ang topic ko pong natin ngayon is covenant of works. So kapag sinabi pong covenant of works, it refers to the agreement between God and Adam before the fall, in which Adam, acting as the representative of humanity, was promised eternal life and blessing upon the condition of perfect obedience and death upon disobedience. So, kumbaga, si Adan po yung naging representative natin. And meron po silang kasunduan ng Diyos na kakaroon po ng eternal life and blessing upon the condition of perfect obedience, and while death and upon disobedience po. So ayon po sa Romans chapter 5 verse 12, therefore just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way, death came to all people, because all sin. So, nung pumasok yung kasalanan dito sa mundo, ay sa pamamagitan lang ng isang tao. Lahat tayo ay naging makasalanan, damay-damay na kumbaga. Kumbaga, nagsimula sa kasalanan ni Adan, damay-damay na yun. So, ayon po sa ating katuruan, the covenant of works. So, Adam is the head of humanity. So, yun nga po, si Adam nga po yung naging representative natin nung ginawa ng Diyos si Eva at Adan. Kumbaga, siya yung head of humanity. Kaya, pag nakakasala si Adan, damay lahat ng ipapanganak. Kumbaga, nature of sin. So, kumbaga, baby pa lang tayo is makasala na tayo. Yung pag sinilang sila kasi kumbaga sila yung first parent natin, kaya pag nagkasala sila, damay lahat. So next is God requires perfect obedience. So ang requirements daw po ng Diyos kaila Eva at Adan nung nasa garden sila is they have to obey perfectly. Kumbaga panatili nila ang Eva at Adan ang pagsunod sa Diyos perfectly. Kaso nga po, sinubay nila ang utos ng Panginoon, kaya po, kamatayan ang kanilang parusa. So, next is suffering and death entered creation. So, sa pagsuway ni Eva at Adan sa kanilang covenant o kasunduan sa Diyos, sumawi sila sa utos ng Diyos. Ngayon, nagkaroon ng suffering and death. Wala talaga sa plano ng Diyos kasi pinili ng tao maging makasalanan o sumuway sa Diyos. So, para naman po sa ating applications, compare yourself to God's standard. So, ginusto ng Diyos or yung standard ng Diyos is yung perfect obedience. Kasi tayo ay mga makasalanan at piniling sumuway sa Diyos. Huwag natin ikumpara ang ating sarili sa iba. Ikumpara natin ang sarili natin sa standard ng Diyos. So, next is contemplate the gravity of sin. So, pag-isipan natin mabuti kung gaano kabigat ang kasalanan sa Diyos. Kagaya ng ginawa ni Eva at Adan. Pinamuhay na lang kasi natin ang gumawa ng kasalanan. Pero, marami pag nakagawa ka ng kasalanan, ay mabigat yun sa Diyos. Napakalaki na. Next is cherish the greatness of covenant of grace. Kung gaano kalaki ang ating kasalanan, ay ganoon naman kagrabe o kalaki ang pagpapatawad ng Diyos o biyaya ng Panginoon sa atin. Ayun lang po, maraming salamat.